nakikita mo sa mga downrange na kung saan sa parte ng Pilipinas, all of them are very responsible. Susunod ko yung partner ko. Mayroon ako nakausap na guard natin sa office. Siya mismo nagsasabi, nag-testify, etong tao na to, ang bait talaga. Totoo yun. Okay? So, huwag na natin matagalin para malaman natin ang ating next speaker. Panoorin natin itong video na to. Let's watch this video. Nandito po ako ngayon sa MOA. Nakararating ko lang kanina. As in, kararating ko lang kanina. At babalik din ulit ako mamaya. Ganun ko po kamahal ang King Global. Okay. Anyway, hindi ko na papatagalin. Simulan po natin. Yun. From the word na ito. Ano ba ito gamitin? Teka lang. Ayun, hanggang dito lang ba ako? Ilang balik lang mo. Okay. Anyway, pag narinig yung word na change, positive, negative? The very common, always tayo negative pag the word change. Ang daming taong ayaw ng change kasi nagiging uncomfortable ka. Alam niyo anong pinaka-greatest crime in this world? The greatest crime in this world is for you to become average. We are not born here to become normal. We are not born here to become an average. We are born here to be extraordinary. Dapat lahat tayo, nung pinanganak sa mundong to, magiging magaling ka. But the problem is, since ayaw natin ang word na change, yan ang pinaka-nagpipigil sa atin para makuha natin lahat ng gusto natin. If you love na maging successful, you should learn to love change. Kasi ang change, dun ka nag-grow.
Kung ano man ang sitwasyon mo ngayon, sabihin mo sa sarili mo, pansamantala lang yan. Kung ano man ang problema ang pinagdadaanan mo, sabihin mo sa sarili mo, hindi ka kayang patataubin ang problema mo. Guys, learn to love change. We are created on His own image and likeness. Kung create ka sa image and likeness ng isang God, dapat magaling ka, dapat may tiwala ka sa sarili mo. Kaya for me, learn to dream very, very big. Naniniwala po ba kayo sa sky is the limit? Kalokohan po yan, may universe pa. Kung sino man ang nagsabi ng huwag kayo magpapaniwala dun, huwag niyong hayaan yung limitasyon ng ibang tao maging limitasyon nyo. Iba ang story nila. The reason bakit may fingerprint tayo, that is the reason you have your own journey, you have your own life, you have your own dream. Huwag niyong hahayaan na ang buhay nyo maging buhay ng ibang tao na magiging ganon. Now guys, time flies so fast. Sobrang bilis ng mga pangyayari. Parang kailan lang. Alam nyo ba bago na-invent ang automobile, meron isang Henry Ford na nangarap. Nagkaroon siya ng vision na sabi niya, what if magkakaroon ng isang sasakyan na mas mabilis pa sa kabayo? Kung nung panahon niya, nabubuhay tayo, malamang ang gusto natin sakyan, mabilis na kabayo, malaking kabayo, pero because of him, since meron siyang vision si Henry Ford, at na-visualize niya na sabi, darating ang time, ang tao may sasakyan na mas mabibilis pa sa kabayo, and inimbento niya po ang automobile. Now, 10 years ago, may nagkaroon din po ng vision. Kilala niyo po ba itong tatlong to? Pwede po bang magbigay-bigay tayo at palakpakan po sila? 10 years ago, nangarap po tatlong taong to. Nangarap, nagkaroon ng vision na there will come a time, may isang networking company na tatagal na 3 years. May isang networking company na maraming Pilipino ang matatouch ang buhay. May isang networking company na tutulong sa libo-libong Pilipino na magkakaroon ng trabaho. Dahil sa vision nila at paniniwala nila na meron isang networking na gaganda, ito tayo ngayon. Sobrang bilis, lahat po ng vision nila nangyari. Lahat po ng pinikwento lang nila 10 years ago, ito na tayo ngayon. And ang kagandahan, because of that, maraming mga distributor ang natulungan. Okay, pwede pa balik muna ng isa. Yun. Kilala niyo po ba siya? Anong pangalan niya? Alam niyo po ba si Aklay Maylin, grabe nangyari sa kanya January 6 of 2007. Sorry, January 9 of 2007. 3,000 pay-in a span of 1 day. Mahirap po magpa-join. Parang ang labo no siya nga mismo, tingnan mo. Now si Aklay May, what if walang networking, what if walang in-global? Ano kaya buhay niya ngayon? Malamang hanggang ngayon, PT po siya. Siya po yung typical na kwento nag-aral ng PT kasi hindi man nung pagka-graduate niya, wala na pong PT. But because of in-global ngayon, si Aklay May, ang dami-daming kotse, ang mahal po ng loading binili niya para patawayan niya lang ng bahay. Sobrang laki po ng kinikita niya at nakakapunta siya ng ibang bansa. Next slide, please. Yan naman po, I'm sure kilala niyo, Aklay Carlo. Sa totoo lang po, sa maraming magagaling na trainer sa in-global, pag sama-samahin niyo na po ang lahat, walang tatapat kay Carlo. Kasi yung training niya ang pinakatotoo at pinakamaganda. Walang ibang training siya. Ang ganda talaga. Ang isa lang word na yun, tuloy-tuloy lang. Kaya kayo guys, sa mga nag-iisip na mag-quit, laging alalahanin mo lang yung sinasabi niya, tuloy-tuloy lang. Kasi lahat po na naging top earner, isa lang meron silang ginawa na yun. Nagtuloy-tuloy lang. Okay, next slide please. Yan naman po Mr. Louis Gaston. Dati po siyang high school graduate. Ano kaya buhay niya kung wala po ang in-global? Ngayon po si Louis earning more than 800 to 1 million per month. At ang kagandahan pa doon, maganda-ganda po ng sasakyan niya at nakakapunta po siya ng ibang bansa. Nung kasama ko si Aklay Louis sa Maldives, sabi niya, dati pangarap niya lang maging cook sa Chowking. Pero because
of networking, hindi lang po siya naging cook sa isang pinakamamahaling lugar kung hindi naging bisita pa po siya. Next. Yan naman po si Upline Roy Salduwa. Isa po siya sa founder ng Big 3 at isa din po siya sa founder ng ACI. Itong taong to, sobra-sobra kasi nakita ko paano kami pare-pareho nagsimula. But because of AIM Global, just imagine ilan sasakyan meron yan. Meron yung napakalaking lote po, nasa Bicol, na pinapagawa niya ng farm niya. Isipin niyo yung mga iba't ibang klaseng story just because sa vision ng tatlong tao kanina. Gaano karaming distributor ang nagbago ang buhay. Next slide please. Yan naman po, I'm sure kilala niyo, Mr. Andy Yakat. Former OFW factory worker sa Taiwan. Kung walang AIM Global, ano kaya buhay niya? Right now, si Andy, napakalaki ng kinikita, kumikita ng 7 figures per month. Isa din po siya sa founder ng Hawks at founder ng Big 3. Next slide, please. Yan naman po. This is one of my idol. Isa pinakamagaling mag-organize. Kami isa pinakamay magandang grupo at pinakamalaking grupo ang UEI. Pwede palakpan natin. Si RTD po, sa mga hindi po nakakilala, isa din po siyang former OFW, but because of AIM Global, umuwi, ginawang AIM Global right now, he's earning 7 figures per month. Next slide, please. Kilala niyo po ba siya? Hindi ko lang alam. Nasilaw ata kayo. Okay. Siya po si Kuya E. Isa po sa Hall of Fame. Guys, he is one of the proof na ang AIM Global can be a vehicle kung ano ang bagay na gusto nyo. Kasi napaka-importante sa buhay, you need to learn to do your passion mo. Kaya lang, ang hirap gawin ang passion mo kung wala kang pera. Itong taong to ginawang AIM Global, nung kumita ng malaki, nag-aral po siya pagiging director sa Big Boot sa Cebu. After mag-aral ngayon po, isa na po siyang director. Kaya pwedeng palakpakan natin. Now guys, ang bottom line, isipin mo gaano karaming buhay ang nababago because of AIM Global dahil sa desisyon nila. Next. Yan naman po si John P. San Juan. Isa po sa pinakabata na top earners earning 7 figures per month. Ang ganda-ganda po ng kotse niya. Nakapunta na po siya sa iba't ibang bansa and meron din po yung sariling bahay. Next slide please. Yan naman po. Razon Family. Sila po ang author ng Wealth Compass na napakaganda po kasi down na down tong family to. Isa to sa pinaka-inspirasyon ko. Kasi sino sinani nung nagsimula po sila, tig-isa po silang pantalon, naghihirapan pa. Isilang pong family, isa lang pong cellphone, naghahati-hati pa sila. Kaya kung ikaw may cellphone ka, anong reason mo para mag-fail? Ito nga, mas mahirap ang pinagdaan-daanan nila noon. Isipin mo, walang pera, wala pang online before. Pero right now, hindi ko na pumalbilang kung ilan kotse nila. Sobra pong ganda ng mga sasakyan at mga bahay po nila. Next slide, please. I'm sure kilala niyo po sila. Okay. Ang founder ng isa sa pinakamalaking grupo sa buong AIM Global, ang Alburo Family. Guys, isipin mo kung walang AIM Global. Walang-wala po sila nung napadpad sa AIM Global ng traditional business, bumagsak yung negosyo. Walang-wala, walang ibang subukan. Trinay lang ang AIM Global ngayon po. Lahat sila kumikita ng sobrang laki. Next slide please. Kilala niyo po si LT and Anita Tare from Bohol. Sila naman po, ganda po ng bahay, sobrang laki. Even ako nag-inspire po sa bahay nila. Ang dami din pong sasakyan. Former politiko, nakita niya na mas maganda ang networking ginawa niya and right now napaka-successful. Next slide please. Guys, kung iisipin nyo, sige po, yeah. This is just the story ng mga iba't ibang tao na naging successful sa AIM Global. Hindi po isa, hindi po dalawa, hindi po tatlo, hindi po apat, hindi lima ang naging extraordinary income. Sobrang dami. Hindi pa po dyan sinasama ko yung mga ordinary distributor na kumikita ng 50,000, 100,000, 200,000, 300,000. Hindi pa po dyan kasama yung mga tao na wala ng pangarap, nangarap ulit. Hindi po dyan kasama yung mga taong sawang-sawa na sa buhay nila, but because of AIM Global, nagkaroon po ulit sila ng pag-asa na magbabago buhay nila. And for me, because of that, dahil sa vision
We have a new chapter. After 10 long years, ngayon may panibago tayong chapter. Kung dati 7,980, ngayon 12,980. May isa lang po akong itatanong sa inyo. Kasi ako, nung nagsimula ang game, sumama ako sa tatlong yon. Nakita niyo naman ang picture nila, anong pagkakaiba ng picture na nila ngayon at picture nila noon. Bakit ako sumama? Kasi sa naniwala ako na gustong-gusto nilang baguhin ang networking. Sa paniniwala at pangako nila na darating ang time, may isang networking company na hindi na magsasara. Naniwala ako sa mga pangako nila na sabi nila, tayo ang makikilala na susunod na networking company, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Naniwala ako sa sinasabi nila na magbabago buhay namin, buhay ng mga iba't ibang distributor. Kaya may isa lang po akong tanong sa inyo. Kung kami sumama 10 years ago sa kanila na walang-wala pa silang kinikita, kayo, sasama ba kayo sa amin sa bagong chapter ng Inloan? Hindi ko po maramdaman kasi sabi nila, pag gusto mo ang isang bagay, dapat hindi ka nahihiyang banggitin. Pag may gusto kang pagbabago sa buhay mo, dapat nararamdaman mo. Pag gusto mo ng isang bahay, dapat ramdam mo ang lamig. Pag gusto mo ng isang bakasyon, dapat kitang-kita mo sa sarili mo nangyayari na. Uulitin ko po ang tanong, makakasama ba namin kayo sa susunod na chapter? Guys, nakakakilabot. Bakit? Kung ang daming yumaman sa 1.5, ano na lang kaya sa 2,000? Kung ang daming kumikita, na minsan may mga apply na tinatamad kasi walang kinikita sa strong leg, ngayon pa kaya na ultimo strong leg mo may kikita. Now guys, para po sa akin, tapos na po ang era na nagkakotse. Tapos na po ang era na nagkaroon ng bahay. Tapos na rin po ang era na nakakabakasyon ka. Dahil sa Southfield 980, makakarinig po kayo, hindi nagbabakasyon mag-isa kung hindi buong angka na ang dinadala niya. Magbakasyon sa Sandoval. Tapos na po ang era, ang apat na gulong, makakarinig na po tayo mga lumilipad na resulta ng mga distributor. Tapos na po ang mga bahay, makakarinig po tayo, isla-isla na ang nagiging resulta ng mga distributor ng Global. Kaya para po sa atin guys, ayoko lang masyado itong pahabain, isa lang sasabihin ko. Naging sobrang successful ang Global, tatlo lang dati ang nagtutulong-tulong. Ngayon, ano na lang ang mangyayari sa atin 3 to 5 years from now, ang daming nagtutulong-tulong. Andyan yung tatlo, andyan ang marketing team, andyan ang speakers bureau, andyan ang mga VPs, at lalo-lalo na po kami, nandito po kami para papaalalahanin namin lagi sa inyo, makukuha nyo rin mga pangarap nyo. Guys, we have a very, very generous na nasa taas. Sinabi niya, ask and you shall receive, seek and you will find, knock and the door will be open. Ang sabi niya, pag hiningi mo, ibigay